Alright. Hello. Hello, Papa Jack. Hi, Didi. Yes. Po. Kamusta ka? Okay lang po. Okay lang. 45 years old. 45 taong gulang. Opo. Anong ginagawa na Didi sa buhay? Naitambay na po kay tapos na yung yung trabaho ko. May anak ka na ba? May asawa, ganun? Opo, 10 taon na po kasi akong hiwalay. Dalawa po yung anak ko. Isang babae, tsaka isang lalaki. Opo. Opo. Isang babae, isang lalaki. Ilang taon na yung panganay ni Didi? 23 years old na po. Hindi na yan alagayin, di ba? May sariling buhay na yan. Opo. Oo. O, di ba? Yung problema ko lang po kasi sa 10 taon po na nakamove on na sana ako. Teka lang, parang hindi ka nakamove on kasi may sana. Opo. Kasi last year nagkaroon sana ako ng boyfriend na gusto kita? nasubukan ko na nga po sanang mag-boyfriend uli. Ito yung unang pagkakataon, Didi, na in love ka after makipaghiwalay. Opo, na-in-love na po sana ako uli. Kaso po, nalaman ko po na nagsinungaling po siya sa akin na sabi po kasi niya sa akin na wala na po sila ng asawa niya. Pero nahuli ko po nung bandang huli nung 2 months na kaming nagsama sana kami ng 2 buwan. Nalaman ko na hindi pala totoong hiwalay sila ng asawa niya. Di pinauwi ko na lang po siya sa probinsya kasi sabi ko ibig sabihin po, meron siyang asawa sa province. Opo. Hindi sila hiwalay pero nagkaroon kayo ng pagkakataon maglibin sa Maynila. Opo. Ano naging paliwanag niya sa'yo nung sinabi mo sa kanya na nahuli mo siya na hindi pala totoong hiwalay siya? Hindi na po siya umiimik. Tapos bigla na lang po siyang nagdesisyon na umuwi na lang muna sa probinsya kasi may asikasuin daw siya doon. Ganon. Pero nabasa ko po talaga sa text na pinapauwi po pala siya ng mga anak niya dahil hinahanap nga po siya ng asawa niya. Ganon. Kaya medyo nasaktan po ako noon. Ibig sabihin... Tapos, nung umuwi po ako nung probinsya namin, yung last December, hindi ko na po maisipang mag-boyfriend uli dahil yun nga, nasaktan na naman ako ng pangalawang beses. Hindi ko po sukat akalain na meron pong magkagusto sa akin uli. Na napakabata po. Ano po? 17 years old? 21 years old po. Mas bata pa sa kalahati ng edad mo. Nga po. Yung nangyari po, nagiging seryoso po siya talaga. Hindi na po yung biro yung sa kanya. Kaya yun po ang naging problema ko. Kung paano ko siya aanuhin na ayoko naman po siyang taktan dahil na-in love nga po talaga. Teka lang, Didi. Po. Anong ibig mo sabihin, paano mo siya aanuhin? Hindi ko po siya sasaktan. Ibig sabihin, kasi nagiging boyfriend ko po siya nung umuwi ako nung province ko. Tapos nung bumalik ako ngayon dito sa Manila, gusto na po niyang pumunta dito at gusto niyang magsama kami. Na-in love sa'yo, ano? Opo. Pinoproblema ko nga po kasi sobrang bata Baka naman po bigla na namang magbago ang isip. Ayan. Pero sabi naman po niya, nangako siya na hindi naman po daw niya talaga ako lukin dahil iba naman, kahit bata daw po yung edad niya pero mature na po daw talaga isip niya. Siyempre sabi lang niya. Pero of course, ayokong pagdudahan yung kanyang intensyon. Hindi ko naman siya kilala di ba? Opo. Ang unang tanong dito, mahalagang tanong, siya ba mahal mo? Opo, napamahal ko na po siya at saka naawa na rin po ako sa kanya. Hindi yung awa. Ayoko marinig yung awa. Ang gusto kong marinig yung kung mahal mo siya. Opo. Mahal mo. Opo. Okay, kasi alam mo, ito, usapin to ng delikadesa at pag-ibig. Ano ba uunahin ni Didi? Yung pag-ibig o yung delikadesa mo, di ba? Kasi hindi mo iiwasan na yung mga tao nakapaligid sa'yo, magtataas ng kilay yan. Diba? Ano ba yan? Nanay na niya, di-date pa niya, gano'n. Ganun yan, di ba? Matanda pa nga po yung panganay ko at saka ang problema ko nga po, tito, dahil
against po yung panganay kong anak, yung babae po. Eh, kahit naman siguro sino. Nga po eh. Oo, ganito gawin natin. Ano? Opo. Unang-una, kasi hindi na pwedeng ibalik pa yung nangyari. Nga po. Sinagot mo na eh. Obvious na sa kanya na mahal mo siya. Di ba? Obvious na, tama? Opo. Oo, pag pinuntahan mo siya, sinabi mo, hindi na kita mahal kasi mas bata ka, parang plastic na yung dating. Tama, mali? Mali. Ay, opo. Tama nga po. So, kung ako tatanungin mo, di ba? Magalit man yung mga tao na kapaligid sa inyo, wala namang magbabago, nandyan na yan eh. Kung tumawag ka sa akin, bago mo siya sagutin, sasabihin ko sa'yo, huwag mo sagutin. Eh, sinagot mo na eh, kayo na eh. Di ba? Wala nang point. Kumbaga, sumugal ka na. Di ba? It's too late na ngayon ka pa atras, eh, minahal mo na yung tao. At saka isa po, Oo. bago po ako bumalik ng Maynila, Oo. pinakilala na po niya ako sa parents niya. Nagmano ka sa magulang niya, kasing edad mo. Hindi, matanda po sa akin. 47 po yung magulang niya. Nakakaya nga po kasi talaga nung sa harapan po ng magulang niya, niakap niya ako. Hindi ko nga po yun akalain eh. Talaga mahal Kaya nga ka. po, ako talaga nahihiya. Mahal ka, mahal. Eh, ganun talaga. Ako, kung ako tatanungin mo, radikal ako mag-isip kasi mga kaibigan ha. At saka totoo lang ako. Alam naman natin na hindi ko naman sa pinagdidiinan, 45 ka na. Kaya po, Ba, eh. 21 siya. Oo. Ang punto ko Parang lang, ayoko na nga ituloy po eh. ang punto ko dito, alam natin parehas, di ba, na kapag pinutol mo yung ugnayan ninyo, hindi ka magiging masaya. Di ba? At pagsisisihan mo yan. Tama, mali. Alam natin na kapag pinutol mo yan, hindi ka rin matatahimik. Di ba? Malamang maging mainit lang ulo mo sa mga anak mo. Ngayon, yung reaksyon ng mga tao nakapaligid sa inyo na ano ba yan, ang bata-bata, normal yan. Siyempre, alam mo naman kultura ng mga Pinoy. Tayo mga Pinoy, di ba kahit paano, malalim ang ugat ng kultura sa ating mga, di ba? Sa ating kamalayan. Lalim, ha? Kamalayan talaga. Di ba? Opo. Pero kung papapatunayan nyo sa iyong mga anak na yung pagtitinginan nyo dalawa, kahit na, di ba, 2 dekada agwan na edad ninyo, Kaya po eh. talagang totoo, okay lang yan. Walang masama. Di ba? Opo. Walang masama. So, ang pinakamalaking challenge dito, kailangan bago nyo yung pangatawanan, panindigan, siguraduhin ninyo na totoo yung nararamdaman ninyo. Hindi lang dahil na-excite kayo. Iba kasi na-excite ka lang. Diba? Yun nga po ang Oo. inano ko sa kanya, baka na-excite lang po siya sa Yun, akin. Sa yun ang akin kailangan naman nyo wala siguruhin. pong problema. Pero pag nasiguro ninyo na hindi yan excitement, bagkus pagmamahal yan, more than excitement, susuportahan ko pa kayo. Pagtatanggol natin yan. Diba? Pero kailangan siguraduhin ninyo, diba? Opo. Na hindi yan excitement lang. Tandaan mo ha. Opo. Tandaan mo, kaya sinusuportahan kita kasi sinabi mo sa akin kanina na muntik ka nang hindi magmahal ulit. Oo nga po. Pagdating niya sa buhay mo, natubibok na naman yung puso mo. Oo nga. Ha? Nabuksan uli, isarado na nga po sana eh. Landi. Eh po, Papa Jack, tatanong ko lang po. Papayagan ko po siyang pumunta dito dahil gusto na nga po niyang sumunod sa akin dito. Yan sa ganyang katanungan, i-consulta niyo yan sa mga magulang niya kahit paano. Pagpaalam mo siya bilang ikaw sa relasyon nakakatanda. Diba? Opo. Opo. Ingat ka lang ha. Ikaw, 45 ka na, may asim ka pa rin. Hindi naman kasi mukhang 45 ang mukha ko. Baka bigla kang- Papayagan. Baka bigla nga sigangin. 45. Teka lang, Kaya hindi ko nga po akalain na magustuhan niya ako. Hindi ko naman po kasi talaga akalain talaga yun na magiging seryoso siya. meron kasi sabot ngayon ha, mga 40 plus na taon na. Mag-50 na, ano? Oo nga po. Ang ganda rin. Malamang magka-boyfriend din to ng 21 anyos. Hindi Alright, walang masama, okay? Usapin to ng delikadesa, pero kung kaya niyong pangatawanan, totoo ang nararamdaman ninyo, malaki na siya, matanda na, 21 na rin siya kahit paano, alam na niya ginagawa na niya. Alright? Although, alam mo, Didi, hindi naman ito, wala naman kasiguruhan na talagang magtatagal kayo. Kaya mag-boyfriend ka na matanda sa'yo, bata sa'yo, walang kasiguruhan yan. Lahat ng relasyon, trial and error. Mabuti rin nag-try ka bago ka sumuko. At least, alam mo, di ba, na sinubukan mo.
Di ba? Opo. Salamat sa pagtawag. Kung nakaantabay siya, ano gusto mo sabihin sa kanya? Nagpapasalamat ako na kahit papano na napakalaki ng agwat ng edad natin. Minahal mo pa rin ako ng totoo. Tapos ako rin, mamahalin din kita sa sinasabi mo na mag-stay ka sa akin na habang buhay. Ganun din ako sa'yo. Magiging tapat din ako. At yung promise mo, napakakasalan mo ako, sana maging totoo tayo. Patawad mo aking kapangahasan, binibini ko, sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo na... Haba ng hair mo, te, ha? Para kang si Rapunzel. Ngunit paano mo nalaman mahabang buhok ko, Papa Diba? Jack? Kala ko, 21, ha? Ang haba ng hair. Mahaba talaga buhok ko, Papa Jack. Ano yan? Bagong ribbon pa to. Naks. At the age of 45, may asin pa. Opo. Diba? Oo. Tama sabi nila, life begins at 40. Oh. And it doesn't matter nga daw po, sabi ng kapatid ni... Ako naniniwala ko na age always matters. Ako naniniwala ako dyan. But if you have enough love, di ba, para matabunan yung issue ng edad, then it will not matter. Alright? Salamat sa pagtawag, ha? Okay, salamat din po, Kung Papa pupunta siya Jack. ng Maynila, sige na, papuntahin mo na. Sige po, salamat po. Paalam ka sa magulang niya, okay? Opo, Salamat. salamat din po. Ayan, mga kaibigan, yan po ang ating caller. Napakahaba ng hair. Aray, no? Yan yung mga kind of love, diba? Moving kind of love. Mga kaibigan, kung maalala po ninyo, nung nakaraang 2 gabi ako po ay nanawagan sa isang nilalang na nawawala, ano? At kung sino man na nakapulot sa kanya, isa po ay special child, taga Tondo. Napabayaan ng bukas ng pintuan, nakatakas po siya nung January 2. At ilang araw siya nawala, mga kaibigan. Actually, 10 araw. Kagabi po, mga kaibigan, nakatanggap tayo ng balita na nakuha na yung bata na dala po sa DSWD ng isang mabuting pamunuan ng barangay, ang Barangay Loyola Heights, mga kaibigan. Ha? Mamaya babatiin ko po isa-isa yung mga naandyan, ano? At pero yung nanay po ng ating nawawalang bata na nahanap na si J.S. De Quiros, aka Blink. Siya po ay special child, may sakit na epilepsy, ano? Ay nandito, gumawa ng sulat, mga kaibigan, sa akin. Tuwan-tuwa, oh. Kasi nakita ko siya 2 magkasunod na araw pa, hindi maipinta ang mukha. Ngayon, nakatulog na, ha, mga kaibigan, ha? Eto, to Papa Jack. Basahin ko lang po yung sulat, nais ko lang ibahagi sa inyo itong moment na ito. Dati po, ang naibabalik ni Papa Jack sa programa niya, mga kamerang nawawala, bag na nawawala, dokumento. Iba yung pakiramdam pag nakatulong ka na mahanap. Diba nung, lalo pa si Blink, mga kaibigan, may karamdaman. Alright? Sabi nung nanay sa atin, sulat, basahin ko na lang po, ha. Maraming salamat po, ayan, sa'yo. Ang pangit po ng sulat, pero basahin po natin. Parang kinahig ng baboy damo. At sa istasyon, biro lang. Pinapatawa ko lang po sila. Dito po yung buong kanila ngayon. Maraming po salamat sa iyo at sa estasyon ng Love Radio. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi makikita ang aking anak. Maraming salamat po sa mga taong nag-alaga at nagmalasakit sa anak ko kay Maria Nora L. Gupit. Ayan. At kay Chairman Cesar P. Marquez at ang mga tanod. Maraming salamat po sa inyo at sa DSWD. Maraming salamat. Sana ay magsilbing halimbawa kayo sa mga tao. Ayan. Oo, kahit sa mga kalabaw, okay lang yan. Tatanawin kong malaking utang na loob sa inyong lahat. At pangako ko pong aalagaan ko mabuting aking anak. Lubos na nagpapasalamat si Ginang Jasmine or Hasmin De Quiros. Nandito po siya. Maraming salamat, ma'am. Karangalan namin na maibalik sa iyo ang karapat-dapat naman talaga. Di ba, Sailon Ching? Wala si Sailon Ching. Oh. Ang pangako, hindi na raw iwan ng bukas yung pintuan. Kalahin mo, mga kaibigan, na wala si Blink sa Tondo, nakarating ng Marikina.
Mga kaibigan, nakitang patawid-tawid daw ng kalsada. Buti na lang po, wala nangyaring hindi maganda.